Walang tiyak na destinasyon, ngunit patuloy lang na pinapatakbo ni William ang van na sinasakyan nilang magkakaibigan. Kailangan nilang makalayo ng Maynila. Kailangan nilang takasan ng kalokohan na ginawa nila sa isang bar, na kung saan nagdulot ng kaguluhan. Dahilan para maglagay sa kanila sa alanganing sitwasyon. Anak mayaman si William, Carlo at Jobert. Tipikal na mga binata na pagkatapos makagraduate sa kolehiyo ay hindi na nagbalak magtrabaho. Palibhasa, maraming pera ang mga magulang kaya ang nasa utak nila, magsasayang lang sila ng oras kung magbabanat pa sila ng buto. Meron naman kasi silang mga business na siyang inaasahan nila. Literal na palaasa lang ang tatlo. Walang ibang alam kundi ang gumastos ng perang hindi naman sa kanila. Nang dahil sa kanilang pagiging party-goer, meron silang nakaalitan. Nakagaya nila, mayaman din at maraming koneksyon. Binugbog nila yon ng dahil lamang sa isang babae. At sa takot na mabalikan ng mga yon, umalis sila ng bar at hindi alam kung saan ang kanilang patutunguhan. Dapat kasi kumalma lang tayo eh. Nagkaroon patuloy ng problema ng dahil dun sa babaeng yun. Hinayaan na lang sana natin yun dun sa mokong na yun. Hindi naman kagandahan eh. Ito kasi si Jobert eh. Basta babae, akala mo kuneho na palaging gustong mag-ano. Ipinilit pa talaga eh, ayaw nga sa'yo ng babae. Ang dami nyo namang reklamo. Makikiano rin naman kayo kung sakaling nakuha ko yun. Isa pa, bakit ba kayo nakisali sa suntukan? Kaya ko naman mag-isa yun. Kaya mag-isa? Seryoso ka ba, pre? Tingnan mo nga yung mukha mo, oh. Dumudugo nga yung kilay mo, eh, oh. Tapos sasabihin mo, kaya mo? Dapat, nagpapasalamat ka na lang sa amin. Kasi kung hindi ka namin tinulungan, hindi ka makakapalag. Hindi natin mabubugbog yung lalaking yun. Aminin mo na lang na hindi mo yung kaya ng one-on-one, pre. Ano ngayon ang gagawin natin yan? Anak pala ng konsyel yung binira natin. At sa kabalita ko, isa ring maangas ang lalaking yun eh. Tapos, yung tatay niya, maraming koneksyon. What if, ipatumba tayo nun? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi naman siguro aabot sa ganung punto yun, no? Inausap ko yung pinsan ko kanina. Kilala niya yung pamilya ng binugbog natin. Mga palaban yun, pre. Hindi ka uurungan nun. Hindi nila palalagpasin yung ginawa natin sa anak nila. Alam nyo, anong maganda natin gawin? Huwag na muna tayong umuwi ng Maynila. Total, wala naman tayong mga commitment eh. We're always free, right? Pwede ba mag-focus ka dyan sa pagmamaneho? Lingon ka pa ng lingon dito, baka mamaya maaksidente pa tayo eh. Sandaling nanahimik ang loob ng van. Pare-pareho silang napapaisip kung ano na nga ba ang mangyayari sa kanila. Wala man lang silang kadaladala na kahit na anong gamit. Basta pagkagaling ng bar, mabilis lang silang umalis. May mga tama pa nga sila ng alak. Pero mabuti na lang ay hindi sila sobrang lasing. Pangasinan tayo. Mabilis lang yan. Baka bago magtanghali nandun na tayo. O sige. May mga pera naman kayo sa mga bank account nyo, di ba? Ako meron. Kayo ba? Malamang meron din ako. Ikaw, Jobert. Di ba, nilibre nyo lang ako sa bar kasi naka-freeze ang lahat ng bank account ko? Okay, tamo na. Kung sino pa itong nagpalibre, ito pa pala ang maglalagay sa atin sa kapahamakan. O sige na, kami nang bahala sa'yo. Basta ipangako mo lang na magtitino ka kung saan tayo mapapadpad, ha? May kilala ka ba sa Pangasinan, pre? Wala. Pero ang sabi nila, marami daw magagandang paupahan na bahay dyan. Nanahimik na lamang ang tatlo. Mahaba-habang biyahe ang kanilang tatahakin. Kaya mga bandang 3:00 ng madaling araw, minabuti na muna nilang itigil ang sasakyan sa gilid. Kailangan na kasi nilang umidlip muna kahit na sandali. Delikado kung ipagpapatuloy nila ang biyahe kung inaantok na si William. Nasaan na ba tayo? Idlip muna ako Kayo, umidlip din muna kayo. Hindi sila pinansin ng dalawa na abala lang sa panonood sa kanilang cellphone. Natulog muna si William. Antok na rin kasi siya.
Bukod kasi sa nakainom siya ay ilang araw na rin siyang walang maayos na tulog. Nahihilig kasi siya sa paglalaro ng mga online game na wala namang dinudulot na mabuti sa kanya. Paggising ni William, si Carlo at Jobert naman ang nakatulog. Hindi na niya hinintay na magising ang dalawa. Pinatakbo na lamang niya ang sasakyan paalis. Kinaumagahan, nalaman ni William na malapit-lapit na rin pala sila ng Pangasinan. Mukhang hindi na sila aabuti ng tanghali. Kung tama lang siguro ang mga dinaanan nila nung una, baka madaling araw pa lang ay naroon na sila. Uy, gising! Papasok na tayo ng Pangasinan, pre! Uy, Carlo! Pipikit-pikit matang gumising si Carlo. May natuyo pang laway sa pisngi nito na talaga namang umabot pa sa bandang liega ng binata. Oo, anong gagawin ko? Baliw ka ba? Ikaw nagsabing magpunta tayo rito eh. Umanap muna tayo ng mabibilan ng mga damit at kakailanganin natin. Baka tumugal tayo rito ng ilang araw eh. Pagkatapos, saka tayo humanap ng matutulugan. O sige, magtanong-tanong na lang tayo mamaya sa daan. Baka may makapagturo sa atin. Makalipas ang halos kalahating minuto, nakarating na rin sila sa Pangasinan. Tumungo muna sila sa tinuturing na bayan ng mga taga roon. Kahit na pipitsuging damit lang ang nakita nila sa mga tindahan, pinatos na nila kaysa naman wala silang masuot. Wala na rin naman kasi silang oras para mamasyal pa at maghanap ng mall. Gustong-gusto na rin kasi nilang makahiga ng mas maayos. Pagkatapos mamili ng kung ano-ano, ay bumalik na sila sa sasakyan. Sabi ng napagtanungan nila, maraming barangay daw ang maaari nilang paghanapan ng marerentahan ng bahay. Kaya naman lumarga na sila ulit para puntahan ang sinasabi ng Ali. Ang kaso nga lang, dahil likas na maarte at maselan sa bahay ang tatlo, lahat ng napuntahan nilang lugar ay hindi rin nila nagustuhan. Ayaw nila ng estilo ng mga bahay na uupahan nila kahit na pansamantala lang. Isa pa, masyadong maingay. Kahit na sanay na sila sa ingay dahil sa pagtambay sa mga bar, gusto pa rin nila ng kapayapaan kapag oras na ng pagtulog. Okay na sana yung last na tiningnan natin eh. Kaso, ang pangit naman ng banyo. Ano? Mahanap pa ba tayo? Magtatangali na oh. Malamang maghanap talaga tayo. Saan tayo matutulog mamayang gabi? Habang nag-uusap-usap sila sa tapat ng sasakyan habang nakaparada sa gilid ng kalsada, merong isang matandang lalaki na lumapit sa kanila. Maayos at malinis ang pananamit ng matandang lalaki. Meron pa itong salamin na bilog at kulay itim. At base sa kilos ng matanda, mukhang may kaya ito sa buhay. Naghahanap ba kayo ng bahay na matutuluyan? Tama ba ang pagkakarinig ko? Sabay-sabay na lumingon ng tatlo na may bakas ng pagkairita ang mukha. Hindi naman kasi sila pala kausap sa mga matatanda. Gawa nga ng halos puro kaedad lang naman nila ang madalas na nakakahalubilo sa bar. Pero dahil si William ang may kakayahang gumalang sa kanila, ito na lamang ang kumausap sa matanda. Oo, kailangan namin ng matutulugan. Mga bakasyonista lang naman kami. May alam ba kayong pwedeng matulugan? Yung maayos sana, malinis at hindi malaki. Handa kami magbayad. May mga pera naman kami. Aba, saktong-sakto. Meron kasi akong pinapaupahan na bahay. At base sa postura ninyo, mukha kayong mayayaman eh. Sigurado kong magugustuhan nyo yon. Isa siyang bahay, up and down. Tapos may maliit na swimming pool lang naman sa gilid. Ang mas maganda pa, nakatirik ang bahay na yon sa gitna ng kagubatan. Tamang-tama para sa mga taong gusto ng katahimikan at kapayapaan. Sigurado ba yan? Hindi ba yan scam? Hindi ito scam. Marami nang sumubok sa bahay ko. Pero kasi mararami sila. Kayo, 3 lang naman. Kaya tingin ko mas matutuwa kayo kasi malaki yung para sa inyo. Saan naman namin makikita yan? Nakasasakyan kayo, di ba? Ang mabuti pa,
isabay niyo na lang ako para mas madali kong maituro. At para hindi na rin kayo maligaw. Yung iba kasing nagpupunta, kaya napapatagal nalilito sila sa mga pasikot-sikot. Nagkatinginan si William at Carlo, habang si Jobert naman ay abala lang sa kung anuman ang tinitingnan nito sa kanyang cellphone. May signal ba ron? Meron naman. Kaso minsan mahina, minsan malakas. Okay na yan. Basta ayos ang bahay. Palag-palag na. Siya nga pala. Ang itawag niyo na lang sa akin ay Mang Adamos. O paano? Pwede na ba tayong umalis? Nang sa ganun maipakita ko na sa inyo yung bahay. Sumakay na sila ng sasakyan. Ganon kabilis silang nagtiwala sa matanda. Dahil na rin siguro sa pagiging desperado na makapagtago, kaya pinatos na nila ang sinasabi ni Mang Adamos. Halos kalahating oras din na biyahe ang kanilang tinahak. Wala pang mabigat na traffic noon, pero dahil sa layo ng tinakbo nila, tumagal sila ng ganon. Itinigil ni William ang sasakyan sa harapan ng isang tila private property. Para itong maliit na resort. Gate pa lang, alam na ni William na maganda ang nasa loob. Halika kayo. Pumasok na kayo at ipapakita ko sa inyong loob. Sa unang bungad pa lang, nakita na agad nila ang swimming pool. Maliit lang ito at talagang parang pang isang pamilya lang. Private resort ba ito? Hindi. Ako talagang titira dito kasama ang mga anak ko. Ang kaso, ng ibang bansa na kasi sila. Ang lungkot naman kung ako lang ang mag-isa rito. Wala na rin kasi ang asawa ko kaya ayan. Naisip ko na pagkakitaan na lang itong bahay. Total, alagang-alaga ko naman ito Naglakad pa sila papasok ng bahay. May sala na malawak. Malinis ang sofa. Maayos sa mga pader at talagang walang alikabok. Sa second floor naman, meron 3 kwarto na malalaki rin. Meron ding balkonahe na pwedeng tambayan. Maganda ang view dahil kitang-kita roon ng kagubatan. Ang ayos na ito. Ang ganda O sige, kukunin na namin to. Okay. Gaano ba kayo katagal rito? Magbabayad na muna kami ng pang-1 buwan. 1 buwan ng putik. Hinila ni William ang 2 palayo sandali sa matanda at saka pabulong na nagsalita. Hindi natin sigurado kung kailan tayo pwedeng bumalik ng Maynila. Kaya mas maganda ng 1 buwan. Nakangiti pa silang 3 nang balikan nila si Mang Adamos. Hindi sila nagdalawang isip na ibigay ang perang pambayad sa matanda. Tuwang-tuwa naman yon nang makita ang pera. Kulang na lang ay magtatatalo na ito sa saya. Ang bahay ko rito nandyan lang sa isang barangay. Mula rito, maglalakad ka lang ng halos 15 minutos. O kaya kapag may kailangan kayong malaman, ayun ang telepono, nandun ang number. Tawagan nyo lang ako. O paano? Mauna na ako Paghahanda pa ako ng kakainin ko para mamayang merienda. Sandali. O bakit? Pahingi kaming 3 ng ID mo at katibayan na yun talaga ang bahay na ito. Manong, mga taga Maynila kami. Alam namin ang kahit na anong uri ng scam, no? Naiintindihan kong gusto niyong sabihin. At wala namang problema sa akin. Eto, kunin niyo muna itong ID ko. Yan, 3 yan. Yung mga papeles ng bahay, nandun sa isa kong bahay. Kung ayos lang sa inyo, mamayang gabi ko na lang dadalhin rito. O kung hindi ko kakayanin mamayang gabi, baka bukas na lang. O sige, basta dalhin mo dito. Kailangan namin makita ang katibayan na ikaw talaga may-ari nito, Manong, seryoso po kami, Hindi po kami nagpapaloko. Diyos ko, itong mga batang ito. O sige na. O paano? Mauna na muna ako Maraming salamat ulit. Pinagmasdan na lamang nilang palabas ng bahay ang matandang yon. Nang mawala na yon sa kanilang paningin, ay kanya-kanya na silang sumalampak sa malambot na sofa.
Damn! Sa wakas, makakaiga na rin ng maayos. Jobert, isara mo muna ng maayos yung gate ha. Check mo rin yung van kung nakasarado. Mamaya na natin pasok dito yung mga gamit natin. Antok na ako eh. Sus, kautos ah. O bakit? May ambag ka ba? Padabog na umalis si Jobert. Natatawa na lamang si William at Carlo ng mga sandaling yon. Tanghali pa lang noon pero bagsak na ang kanilang mga mata. Kaya nang maiga sila sa sofa, ay hindi na nila namalayan na unti-unti na pala silang nakatulog. Nagising na lang sila nang makaramdam na sila ng lamig. Hindi naman nila nabuksan ang aircon, pero sadyang malamig talaga sa lugar na kanilang kinalalagyan dahil napapalibutan sila ng mga puno. Pagbangon nila, nasipat nila sa swimming pool na madilim na ang paligid sa labas. Mukha ring hindi naman bumalik si Mang Adamos dahil wala namang gumising sa kanila. Singin mo na nga yung isang yan. Binito ni Carlo ng medya si Jobert sa mukha para siguradong madali itong magigising. Kamulang putik. Baliw ka ba? Nakanganga ka pa dyan eh. Hindi bumalik si Mang Adamos? Mukhang hindi eh. Yan mo na. Hintayin na lang natin bukas. Gutom na ako eh. Mukhang naalala ko na kung anong nakalimutan natin bilhin. Walang yan. Wala tayong pagkain. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Wala kang sinabi no? Puntaan natin yung barangay na sinasabi ng mga Adamos. Mukha namang hindi yung malayo dito eh. Umangon na sila at bago sila umalis, ipinasok na muna nila ang mga pinamiling damit. Nagsuot din sila ng jacket noong mga sandaling yon dahil sobrang lamig talaga. Sanay naman sila sa lamig, pero kakaiba ang ginaw doon. Lumabas sila ng bahay, sinundan lamang nila ang kalsada. Habang naglalakad sa gilid ay payosi-yosi pa ang tatlo. Wala naman siguro mga halimaw dito sa ganitong lugar no? Halimaw ang putik. Ano ka, bata? Kakanood mo yan ng kokoy sa hapon eh. Baliw ba kayo? Di ba kayo naniniwala sa mga halimaw? Gaya na lang ng aswang. Napatigil si William at Carlo sa paglalakad dahil sa sinabi ni Jobert. Pero bigla naman silang natawa lalo na nang tutukan nila ng ilaw ang mukha ni Jobert. Sa kanilang tatlo, si Jobert ang madalas nilang mabuli. Dahil na rin kasi ito sa kung ano-anong kawirduhan na iniisip ng binata ko minsan. Hindi naniniwala si William at Carlo sa mga ganoong bagay. Kumpara kay Jobert na kahit Manilenyo, nahilig itong magbasa at manood ng mga dokumentaryo tungkol sa mga bagay na hindi ka panipaniwala para sa iba. Itigil mo na yung kapapanood ng Magandang Gabi Bayan kapag November 1 ha. Nasisira yung pagiging cool mo bro eh. Napaka-moderno na ng mundo no? Naniniwala ka pa sa aswang? What the hell? Ay naku, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, nagsabi lang ako para kung sakaling meron nga eh di alam nyo na. Sige, sabi mo eh. Ipinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad sa gilid ng kalsada. Madilim ang tinahak nila dahil wala ni isang poste ng ilaw. Tanging ang flashlight lang nila sa cellphone ang ginagamit nila. Hindi naglaon, natanaw na rin nila ang bungad ng sinasabing barangay. Parang wala naman yung pinagkaiba sa mga barangay na nakita nila noong una. Ang pagkakaiba lang siguro nito, magkakalayo ang bahay ron. Pero kahit na papaano, maraming poste ng ilaw sa lugar na yon. Mukhang yun na yata yun ah. Tara! Binilisan nila ang kanilang lakad. Pagpunta nila roon, merong agad silang nakitang karinderya. Maarte ang tatlo pagdating sa kainan. Pero dahil wala naman silang mahahanap na fast food chain o kaya convenience store doon, pinagtiyagaan na lamang nila yon. Talo-talo na to, tara. Agad silang lumapit sa ali na nagtitinda.
Sandali muna sila nitong tiningnan na parabang inaalam kung bago lamang sila roon o hindi. Hindi na lamang yun pinansin ng tatlong binata dahil gutom na rin sila. Ano po bang bestseller nyo dito, Manang? Tumingin lang sa kanila ang Ali. Tinuro nito ang menu na isinulat lang sa isang papel at idinikit sa pader. Binasa nila ang mga nakasulat sa papel. Kahit isang pagkain doon ay wala silang magustuhan. Adobo lang ang alam nila roon. At sa palagay pa nila ay hindi pa mukhang masarap. Makakain bang hanap nyo? Sabay-sabay na napalingon ng tatlong binata nang marinig ang mahinahon, malambing at kalmadong boses ng babae. Napanganga sila sa tila nagliliwanag na ganda ng dalagang nasa harapan nila. Maputi at katamtaman lang ang tangkad nito. Maliit ang perpekto nitong mukha. Ang buhok naman nito ay hanggang bewang na bumabagay sa maliit nitong balikat. At ang higit sa lahat na nakapukaw ng kanilang pansin ay ang hinaharap nitong malusog. Agad na umatake ang kamanyakan ni Jobert. Kulang na lang ay hubaran na niya ang dalaga sa tingin na pinapakawalan niya. Hinawi ni William ang dalawa dahil alam niyang magmumukhang asong mga yon na parang naglalaway. Siya ang kumausap sa babae dahil mas maalam siya sa pakikipag-usap na maayos. Lalo na sa mga babaeng magaganda. Miss? Oo naghahanap kami ng makakainan. Pwede ka ba? May alam ka ba na pwede naming kainan? Tamang-tama. Nagluluto ako sa amin. Kung gusto nyo, sumama kayo sa akin. Nagbabalak din kasi ako magtayo ng kainan ko Ha? Sigurado ka ba? Niyayaya mo kami sa bahay nyo? Hanggang bakuran lang naman kayo. Hindi ko naman kayo kilala At saka, kayo ang unang customer ko, kaya may kamahalan ng sisingilin ko sa inyo Biglang sumingit si Jobert sa pag-uusap na yon. Hindi ito magpapapigil na hindi makausap ang babae. Sa mga ganoong sitwasyon, hindi mahuhuli si Jobert na alam naman nila na numero unong babaero. Kahit magkano pa yan, kahit ano pa yan, kakainin namin. Masarap ka ba? Ibig ko sabihin masarap ka bang magluto? Hindi ko alam pero malalaman naman natin yan kung susubukan nyo. Sumunod kayo sa akin kung gusto niyong matikman. Nauna nang naglakad ang dalaga. Ilang segundo pang napako sa kinatatayuan ng tatlo dahil sa pagkabigla. Hindi nila inakala na may ganoong kaganda sa ganoong klase ng lugar. Nang matauhan, nag-uunahan pa ang tatlo sa pagsunod sa dalaga. Wala na silang pakialam kung saan sila mapapadpad. Para silang sunod-sunuran na lang sa kanilang paa. Pasok kayo. Binuksan ni Diana ang gate na yari sa yero. Malawak at maliwanag ang bakuran. May mga lamesa sa gilid pero iilan pa lamang ang may upuan. Hindi ko pa nabubuksan ang kainan na ito dahil natatakot akong baka walang magkagusto sa luto ko Kaya sana magustuhan ninyo. Magugustuhan ka namin, bakit naman hindi? Sandaling umalis ang babae. Pinaganda sila nito ng makakain. 2 putahe, 1 adobo at 1 kare-kare na hindi naman talaga nila kinakain noon pa. Pero dahil gawa yun ng babaeng pinagpapantasya nila, ay wala na silang pakialam kung ano ang lasa noon. Nagsimula na kumain ng tatlo at napatunayan nila na hindi lang pala basta maganda at sexy ang dalaga. Magaling din talaga itong magluto. Sa katunayan, naparami sila ng kain ng mga sandaling yon. Busog na busog sila. Kitang-kita sa mga mukha nila ang labis na saya. Dahil busog na busog din ang mga mata nila nang magpalit ng sando ang dalaga. Siya nga pala. Diana ang pangalan ko. Ako si William. Ito si Carlo at Jobert. Grabe, ang sarap mo talaga magluto. Totoo ba?
Baka naman binobola niyo lang ako Totoo! Ang sarap ng luto mo. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo nang itayo yung karinderya mo. Para naman araw-araw kaming kakain dito. Nako, maraming salamat naman at nagustuhan niyo talaga yung pinaghirapan ko. Ikaw lang ba mag-isa rito? Tanong ni Carlo habang patingin-tingin pa sa paligid. Oo ako lang mag-isa rito. Namatay na kasi yung lolo ko na kasama ko nung mga nakaraang taon. Huwag ka maglala. Kahit patay na ang lolo mo, nandito naman ako. Kung sa bagay, mukha kang matanda Sabay-sabay silang nagtawanan. Sila lang ang maingay noong oras na yon. Hindi maintindihan ni William kung bakit magaan ang pakiramdam niya sa dalaga. Para bang matagal na niyang kilala yon. Wala siyang nararamdaman na kahit na anong panganib. Mga bago lang kayo rito Oo mga bakasyonista kami. Kararating lang din namin kanina. Kung ganon, tama lang na dito kayo kumain. Nang sa ganon hindi nila kayo mayanggaw. Maano? Ang ibig kong sabihin, maagaw. Kasi maraming kainan dito agawan ng customer. Hindi naman kami magpapaagaw sa kanila, no? Sa'yo lang kami. Lalo na ako. Binatukan ni William si Jobert para sawayin. Lumalala na kasi ang pagiging manyakis nito dahil palapit na ito ng palapit kay Diana. Pagpasensya mo na itong kaibigan namin Isang dekada na kasi itong walang dilig Kaya kapag nakakita ng magagandang babae, nako, akala mo mababaliw kapag hindi nakaano. Pero, napansin ko lang bakit parang ang weirdo ng mga tao rito kung makatingin? Hindi kasi lahat ng nandito ay tao. Alien yung iba? Tinipik pa ni Diana sa balikat si William. Namula naman agad ang mukha ng binata dahil doon. Ang galing mo, nakuha mo. Joke pala yon. Ang ibig kong sabihin, iba-ibang tao kasi yan nandito. Maraming taga-ibang lugar ang napapadpad dito para manirahan. Kaya iba-ibang ugali, tradisyon at kultura ang makikita nyo rito. Pero itong tatandaan nyo, wag na wag kayong tatanggap ng pagkain o inumin mula sa iba. Sa akin lang Oo naman ikaw na ngayon ang aming personal chef. Ngayong nakakain na kayo, ligtas na kayo. Ha? Ligtas saan? Saan pa? Di sa gutom. Tinawanan na lamang ng dalaga ang sarili nitong joke. Natawa na lamang din ng tatlong lalaki. Nung sandaling yon, hindi na napansin ni na William ang oras. Nalibang na sila sa pakikipagkwentuhan sa dalaga. Kung pwede nga lang ayaw na nilang umalis doon. Pero kailangan pa rin nilang bumalik dahil sayang naman ang ibinayad nila sa bahay. Dakong 10:00 na ng gabi nang magpaalam sila kay Diana. Masaya ang tatlo dahil nagkaroon sila ng bagong kaibigan. Dahil sa dalagang si Diana, kahit na papaano ay nakakalimutan nila ang problemang tinakasan nila sa Maynila. Grabe, ang sexy ni Diana mga pre. Bote yung katawan pre. Ganda ng hugis Tapos pak! Galit na galit yung dede mga pre. Langyang to. Sa kakatingin ka yata na busog at hindi sa pagkain. Ang weird no? Parang close tayo kagad sa kanya. Malamang maganda yun tapos sexy. Kung pangit yun baka hindi pa tayo nakaka-oo sa gusto niya umalis na tayo. Basta, ang ganda niyo. Oy, kayong dalawa umayos kayo Ako makakauna dun. Tumigil ka. Wala kang andalang pera, gaganyan-ganyan ka pa. Dumukot na lamang ng yosi si William habang naglalakad sila pabalik sa bahay na inuupahan nila. May ngiti sila sa labi nang makarating na sila roon. Hindi na wala-wala ang ngiting yon kahit na ilang oras na ang nakalipas. Inabot na sila ng madaling araw kakaisip sa babae. Dakong 3:00, nakaramdam na rin ng antok si William at Carlo. Hindi na nila namalaya na hindi na pala nila kasama ang binatang si Jobert.
Saktong paggising nila dakong alas 5, nakita nila si Jobert na kararating lang. Galing ito sa labas. Marumi ang paa at ang pantalon nito. Wala na rin itong suot na isang tsinelas. At nang tingnan nila ang mukha nito, nakita nilang parang namumutla si Jobert. Oh, saan ka ba galing? Bakit ka ganyan? Mukha kang tukmol ah. Hindi kayo maniniwala. Talaga? Patapusin niyo muna kasi ako. Eh ano ba kasi yun ha? Pinunta ko kanina si Diana. Kaso pagdating ko doon, mukhang tulog na siya eh. Tapos nang pauwi na ako, nakarinig ako ng parang mabangis na hayop. Sinundan ko yung tulog na yun hanggang sa hindi ko namalayan, nakarating na ako sa medyo masukal na lugar. Tapos nakita ko yung isang lalaki pre. May pakpak. Tapos naglalabas siya ng mababangis na tunog. Nakita niya ako tapos hinabol niya ako. Kung saan na ako napadpad eh. Mabuti na lang nakita ko yung kalsada kaya nakabalik ako dito. Ano? Lalaki may pakpak? Utik, ano yun? Mulawin? Uy, seryoso ko. Hindi ako nagluloko rito o gumagawa ng kwento. Totoo nakita ko at malakas ang kutob ko na baka aswang ang isang yun. Nako, aswang na naman. Kung ano-ano na naman yung pinagsasabi mo. Yan ang napapala mo, kaka. Pwede ba? Kung wala ka sasabing matino, manahimik ka na lang muna. Tingin mo, matino yung sinasabi mo? Ikaw, manahimik ka na rin. Teka, sandali nga kasi. Sumigaw na si William para awatin ang dalawa. Rinding-rindi na siya sa boses ng dalawa na sabay pang nagsasalita. Okay, sinasabi mo sa amin na may nakita kang aswang. San banda? Sa may Talayban. Yung sa kabilang kalye na hindi natin nilikuan. Doon ko narinig yung kakaibang tunog. Tapos sinundan ko. Saka ko nakita yung aswang. Pre, Jobert, hindi mo kami masisisi kung bakit hindi agad kami naniniwala sa iyo ah. Eh may history ka na madalas kang mag-hallucinate dahil sa epekto ng mga alak na iniinom mo eh. Kung ano man ang nakita mo, sige, hindi kita kukontrahin. Pero hindi rin ako agad maniniwala. Parang timang naman oh. Kung hallucination lang yung nakita ko, grabing hallucination naman yun. Sobrang tagal. Mahigit 1 oras ako patakbo-takbo kanina eh. Ay naku, bahala nga kayo. Kung ayaw niyong maniwala, kayo na yan. Basta ako, nagsasabi lang ako sa inyo. Padubog na umalis si Jobert at nagtungo sa banyo para maghugas ng katawan. Masama ang loob nito dahil hindi na naman naniwala sa kanya ang dalawang kaibigan. Samantala, napapailing na lamang si William. Alam mo, sa kamanya ka ng loko, na-trigger na naman yung hallucination niya eh. Biruin mo, hinintay pa muna tayo makatulog para masolo niya si Diana. Hindi man lang nahiya eh, kakikilala lang natin dun sa tao kanina. Magiging problema natin yan si Jobert kapag lumalapay ang ganyang ugali niya. Eh problema naman talaga natin yan eh. Siya nga di ba ang dahilan kung bakit tayo nagtatago rito? Kahit kailan talaga pabigat eh. Ay naku, hayaan mo na. Kakausapin ko na lang mamayang umaga. Ay, siya nga pala. Dalawa kayo ni Jobert mamayang mamalengke ha. Bumalik kayo ron sa bayan. Kalahating oras lang naman na biyahe yun. Ayusin ko yung mga gamit natin dito. At saka, ipapahinga ko muna ang mga mata ko sa biyahe. Oy, umayos kayong dalawa ha. Baka naman mag-away pa kayo. Eh sa akin naman wala namang problema eh. Ewan ko lang sa isang yun. Mabilis na lumipas sa mga oras. Tuluyan na rin sumapit ang umaga. 6:00 pa lang ay pinaalis na ni William ang dalawa para maaga rin makabalik. Kinailangan din kasi nilang magkaroon ng stock sa ref. Paraan yun para hindi sila aasa na lang lagi sa luto ni Diana. Naisip kasi ni William na kung mapapadala sila doon, baka tuluyang maloko si Jobert sa kagandahan at kaseksihan ng dalaga. Habang mag-isa sa balkonahe hawak ang kape, napatayo si William nang makita niya sa labas ng gate si Diana. Lihim siyang natuwa dahil masusolo niya ang dalaga. Napalunok ng laway si William nang makitang nakasuot lang ng manipis na damit si Diana.
bakat ang dibdib nito at talaga namang korte ang katawan. Nagmamadali siyang bumaba para harapin si Diana. Pagbukas niya ng gate ay para siyang sinalubong ng anghel. William, may dala akong barakong kape. Masarap ito. Kaani lang nung nakaraan. Pero mukhang tapos ka na yata magkape eh. Baka hindi mo na rin... Hindi. Akin na. Sayang naman yan. At saka, nag-effort ka pang pumunta rito. Naku, mukhang masarap nga ito ha. Amoy pa lang, ang sarap na eh. Pangiti-ngiti pa si William habang nakatingin sa garapon na naglalaman ng barakong kape. Nasaan na yung mga kasama mo? Ngayon, inutusan ko mamalengke para naman magkaroon kami ng iluluto sa araw-araw. At malay mo, pwede mo rin kaming ipagluto rito. Bakit naman hindi, di ba? Teka, paano mo nga pala nalaman na dito kami nakatira? Sabi nyo kasi bakasyonista kayo. Lahat naman kasi ng bakasyonista dito sa amin, ang bahay lang na yan ang tinitirhan. Ganun ba? Maraming salamat ulit gusto mo bang pumasok sa loob? Hindi na. Dumaan lang ako dito para ihatid ng kape. Huwag nyo kakalimutan na inumin yan ha. Araw-araw mas maganda. Mas maganda rin kung umaga. Mas maganda pala kapag umaga. Pero mas maganda ka eh. Ikaw talaga, sumisimple ka. O sige na, mauna na ako ha. Naglakad na palayo ang dalaga. Napapangiti na lamang si William habang pinagmamasdan ng perpektong katawan ni Diana. Aminado na maging siya ay tinablan din ng kagandahan ng babae. Swerte ng boyfriend itong si Diana oh. Pero sana wala pa. Pumasok na lang sa loob si William. Tinapon niya ang kape na iniinom at saka sinubukang itimpla ang kape na ibinigay ni Diana. At hindi nga siya nagkakamali. Masarap ang kapeng yon. Yun na ang pinakamasarap na kape na natikman niya sa buong buhay niya. 9:00 na ng umaga na makabalik si Carlo at Jobert. Ang daming pinamili ng mga yon. Siguradong punong-puno ang ref na naroon. Bukod sa pagkain, bumili na rin sila ng ilan pang kagamitan na kakailanganin nila sa loob ng isang buwan. 10:00 na nang matapos na nilang ayusin ang kanilang pinamili. Tumambay na muna sila sa balkonahe dahil hindi naman mainit sa parting yon ng bahay. Anong problema niyan? Kanina pa tahimik yan ah. Uy, Jobert! Ewan ko ba dyan? Kanina ko pa kinakausap yan pero parang lutang eh. Tumingin sa kanila ng makahulugan si Jobert. Nawirduhan naman sila roon. Hindi sila sanay na ganoon ang reaksyon ng mukha ng binata. Ano ba nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Pre, gusto ko nang umalis dito. Ha? Buwang ka ba? Gusto mo bang mamatay sa Maynila? Baka nakakalimutan mo. Ikaw yung talagang kaaway ng binugbog natin. Baka nag-aalala na sila mami sa akin eh. Isa pa, nakakatakot dito. Ayan na naman tayo sa Mama's Boy Syndrome mo eh. Ang tanda-tanda mo na, ganyan ka pa rin. Tumayo si Jobert at akmang lalapit kay Carlo. Humarang naman agad si William para awatin ang dalawa. Huy! Ano ba kayo? Nandito tayo para magtago dahil may nagawa tayong trouble sa Maynila. Magkaisa naman kayo, no? Para naman kayong mga tanga eh. William, hindi na ako natutuwa sa lugar na ito. Pakiramdam ko, sa mga susunod na araw malalagay na sa alanganin ang buhay natin dito. Pre, naman kasi. Masyado ka kasi nag-iisip ng hindi maganda eh. Huwag kang ang paranoid. Mas matakot ka sa Maynila kasi nandun yung mga totoong papatay sa'yo. Walang aswang, okay? Alisin mo yan sa isip mo para maging payapa yung paninirahan natin dito. Hinawakan pa ni William ang balikat ni Jobert para pagaanin ang kalooban nito. Tumango yon sa kanya. Sige, susubukan kong magsawalang bahala na lang. Basta, habang nandito tayo,
kayo na munang bahala sa mga expenses ko ha. Babayaran ko na lang kayo ulit. O ano? Okay ka na ba? Kung okay ka na, yayayain ko sana kayo mag-inom eh. May nakita akong parang malit na tindahan doon na pwedeng mag-inom sa loob. Tapos sa gilid, may bilyaran. Ano? Gusto niyo i-try? Sige. Subukan natin mamayang gabi. Habang nandito tayo, mamasyal-masyal na rin tayo. Total, sinabi naman natin sa kanila na mga bakasyonista tayo rito eh. Sumapit agad ang kinagabihan. Siniguro nilang walang makakapasok sa bahay na yon. Ginamit agad nila ang malalaking kandado na nabili nila sa bayan. Nagbihis sila ng maayos. Hindi na sila nagsuot na magara dahil ayaw nilang pagtuunan sila ng pansin kung sino man ang mga makakasalubong nila. Habang naglalakad sa barangay na yon, ilan sa mga nadadaanan nilang tao ay napapatingin sa kanila. Tuwang-tuwa pa si Carlo dahil ang iniisip nito ay namamangha sa kanila ang mga tao. Pero iba ang nararamdaman ni William noon. Hindi siya komportable. Alam niyang normal na pinagtitinginan ng mga dayo sa isang lugar, pero sa hindi malamang dahilan, tila may nararamdamang kakaiba si William. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Basta hindi siya mapalagay. Poging-pogi sila sa atin, ano? Ngayon lang siguro may nagpuntang taga Maynila rito. Ang ignorante ang putik. Huy, bibig mo. Baka marinig ka nila. Sa mga sandaling naglalakad sila patungo sa sinasabing bilyaran, napansin ni William na tahimik lang si Jobert. Palingon-lingon ang ulo nito. Nagmamasid sa kanilang mga nadadaanan at sa mga taong nakatingin sa kanila. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa kanilang pupuntahan. Hindi gaanong matao sa bilyaran. 10 lang ang merong naglalaro. Sa gilid naman kung saan pwedeng makapag-inom ng alak, wala ring customer sa loob. Sigurado ko bang pwede dyan? Parang wala naman pumapasok ah. Pwede dyan. Nakita ko kanina may mga tao dyan eh. Tara, sumunod kayo sa akin. Nagbida-bida si Carlo at nauna na itong pumasok sa loob. Isang matandang lalaki naman ang lumapit sa kanila. Palagay ni William, mas matanda lang ito ng kaunti kay Mang Adamos. Magandang gabi ho sa inyo, mga iha. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Nabalita ko kasi na pwedeng mag-inom ng alak dito sa tindahan ninyo. Alak? Anong alak ba ang gusto nyong inumin? May black label ba kayo? Huy, sira ulo ka ba? Mukha bang may ganun dito? Nako, wala kaming ganon. Ang meron lang kami rito, lambadog at saka beer. O sige po, beer na lang po. Baka gusto nyo rin ng pulutan ha, nagluluto rin kami rito. Sisig po, meron kayo? Oo, meron kami. Specialty namin yan eh. Ay sige, ihanda ko na yung iinumin ninyo. Nakangiti at nagmamadaling umalis sa matandang si Mang Kulas. Umupo naman na ang 3 sa bakanting upuan na malapit sa kanila. Sandaling iginala ni William ang kanyang tingin sa tindahan. Medyo malawak kasi yun, pero sila lamang ang naroon. Parang madilim din sa kanya ang lugar dahil hindi naman ganun kalakasan ng ilaw. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin ang kanilang alak. Pati na rin ang pulutan nilang sisig na umuusok-usok pa dahil sa bagong luto. Unang nilantakan ni Carlo ang sisig kahit na hindi pa ito umiinom ng alak. Damn! Ang sarap ng sisig nyo rito ah! Maraming salamat mga iha. O paano? Magsaya lang kayo rito ah. Kapag hindi nyo na kayang umuwi, may matutulugan naman kayo rito. Umalis na rin si Mang Kulas. Napapailing at napapangiti na lamang si William. Kahit mukhang pipitsugin kasi ang lugar na kinalalagyan nila at malayong-malayo sa mga nakasanayan nilang bar, bumawi naman ito sa sarap ng pulutan. Nagsimula silang mag-inom. Mabilis na naubos ni Carlo ang alak niya, habang kay William at Jobert naman ay mabagal lang uminom.
hindi pa nila nauubos ang isang bote ay umorder na naman ng panibago si Carlo. Tila balak talaga nitong maglasing noong mga sandaling yon. Uy, tama na. Lasing ka na ha. Nakakailang bote ka na oh. Mukhang yan yata ang may problema at hindi ako eh. Bakit ha? Bakit niyo ba ako pinipigilan mag-inom? Sige, mamili kayo. Iinom ako rito o maghahanap ako ng kaaway. Yan ang wag na wag mong gagawin, pre. Hindi tayo taga rito. Baka hindi na tayo makauwi sa pamilya natin kapag may nakaaway tayo rito. Manong, bilout na nga po kami. Uy, Jobert, kunin mo wallet ko sa bulsa. Bayaran mo. Si Jobert ang lumapit sa matandang lalaki, habang si William naman ang umaalalay sa kaibigan nilang si Carlo, na nung mga oras na yon ay gigewang-gewang na rin. Paglabas nila ng tindahan, pabulong na nagsalita si Jobert kay William. Pre, ang weirdo ng tingin ng Manong. Ha? Yung tingin niya parang may binabalak siyang masama sa atin eh. Pambihira ka naman. Pinag-isipan mo pa ng masama yung matanda ah. Tulungan mo na nga lang ako ritong umalalay para matuwa ako sa'yo. Hindi mo kasi nakikita eh. Sige na kasi, ang bigat nito oh. Kinuha nila ang magkabilang braso ni Carlo at pinagtulungan nilang alalayang maglakad. Pilit nilang pinatatahimik si Carlo habang naglalakad sila pa uwi. Pero ayaw nitong magpaawat sa lahat ng mga pinagsasabi nito. Hindi na bumalik si Mang Adamos ah. Buhay pa ba ang lokong yon? O baka hindi naman talaga sa kanya yung bahay? It's a scam! Uy, mais ka nga. Nakakabulabog ka na ng mga taong natutulog. Anong oras na oh? Carlo, baka mamaya makaakit ka pa ng ibang nilalang dito eh. Manahimik ka na. Ano? Ibang nilalang? Ano? Aswang na naman? Oy! Aswang! Where are you? Come here to daddy! Ay nako, sira ulo. Binilisan na lamang nila ang kanilang paglalakad. Halos kalat ka rin na rin nila si Carlo para lang makaalis sila roon. Nang makalabas na sila roon, sandali silang tumigil sa gilid ng kalsada. Nakita na naman ni Jobert ang isang kanto na pinasukan niya. Ang lugar kung saan niya nakita ang aswang. Oh, ayun na yung sinasabi mo pre oh. Tara, hanapin natin yung aswang. Aswang ang potik. Ano ka ba, tulik? Dito ko pa talaga nag-iingay ha. Jobert, tara. Bitbitin na natin to para makauwi na. Hinawakan ni Jobert sa magkabilang paa si Carlo, habang si William naman ay sa magkabilang kamay. Mambira naman. Kung makabit-bit kayo sa akin, parang gusto nyo akong itapon sa bangin ah. Nang sa wakas ay makabalik na rin sila sa bahay, inihiga na rin nila si Carlo sa sofa. Hingal na hingal ang dalawa dahil may kabigatan na talaga ang binata. Agad namang nakaidlip si Carlo. Sarado mo yung pinto. Maliligo lang ako. Dakong 12:00 na ng madaling araw pero hindi pa rin makatulog si William sa kanyang sariling silid. Bumaba siya at tinungo ang sala. Naabutan niya ang nasa pool area na si Jobert. Kaya naman nilapitan niya ito para tanungin. Bakit hindi ka pa natutulog? Naghahanap ako ng matinong signal. Bakit? Kukontak ka ba sa family mo? Hindi. May gusto akong buksan na article sa internet. Article? Kailan ka pa nahilig sa ganyan? Tungkol saan ba yan? Tapos kapag sinabi ko, sasabihin mo na nag-hallucinate na naman ako. Ah, tungkol na naman sa aswang. Eto seryosong tanong. Totoo ba talaga yung mga nakita mo o hindi? Ano yung nararamdaman mo noong mga oras na yun? Wala ka bang na-take na kung anong gamot? Wala ka bang hangover nun? I mean, di ba lasing tayong pumunta rito? Wala akong iniinom na gamot at wala akong hangover.
Kung hindi ka makikinig at pagtatawanan mo lang ako, hayaan mo na lang ako sa ginagawa ko. Okay, fine. Totoo sila. Whatever. Papasok na sana si William sa loob ng bahay nang bigla silang makarinig ng mga tunog na parabang kagaya ng sa mga paniki. Napatigil si William at muling napalingon kay Jobert. Ano yun? Mga paniki? Hindi ko alam. Hindi ka rin naman maniniwala sa iniisip ko eh. Nakuha noon ang interes ni William, kaya naman ilang minuto pang nakiramdam ang binata. Maya-maya pa, napagtanto na nilang palakas na ng palakas ang tunog na yon. Indikasyon lamang na ang pinanggagalingan ng tunog ay malapit na sa kanila. Bigla siyang hinila ni Jobert papasok ng bahay. Isinarado nito ang pintuan at maging ang mga bintana. Oh, bakit mo ba ako inihila? Parang timang ang potek. Sabal ko na eh. Ha? Sinundan na lamang ni William ang kanyang kaibigan sa itaas. Pagdating nila sa balkonahe, agad silang napayuko nang meron silang maanhinagan na nasa taas ng punong nyog. Maging si William ay hindi rin makapaniwala ng mga sandaling yon. Isang lalaking may malapad na pakpak ang nakatayo sa tuktok ng punong nyog. Para itong may hinahanap. Nang mapansin nila na tumingin ito sa direksyon kung nasaan sila, dali-dali silang pumasok sa silid na yon at isinarado ang balkonahe. Lintik! Ano yun? O ngayon, naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Totoong aswang at may aswang sa lugar na ito. Ha? Yung ba yung aswang? Sigurado ka? Oo nga, sigurado nga ako. Gusto mo tanungin mo siya kung aswang siya eh. Gagi. Totoo pala talaga. Akala ko kasi nababaliw ka lang pre. Huwag ka maingay. Hindi natin alam kung tayo talagang sadya niya. O baka napadapo lang siya riyan. Dahan-dahan silang sumilip doon. Pagtingin nila ay wala na roon ang aswang. Wala na rin ang naririnig nilang tunog. Nakahinga sila ng maluwag. Bigla na lang silang hiningal ng dahil sa kaba. O ano, di ba? Tama ako ng sinasabi. Kayo lang naman tong ayaw maniwala sa akin eh. Palagi nyo na lang kasi akong pinagmumukhang siraulo. Palibasa, wala akong dalang pera. Hoy, huwag ka nga madrama dyan. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Eh ano naman ngayon kung may aswang? Wala naman tayong masamang ginagawa sa kanila. Hindi porke wala tayong kasalanan sa aswang, dapat na tayong makampante. Ang mga aswang, umaatake kung kailan nila kailangan ng makakain. Kumakain sila ng tao? Oo, nabasa ko sa isang article kanina yung tungkol dyan. William, dapat malaman to ni Mang Adamos. Eh hindi nga natin mahanap kung saan nakatira yung matandang yun eh. Wala pang paramdamang loko. Hindi na tayo pwede magtagal dito. Delikado tayo rito. Tandaan mo, mas delikado sa Maynila. Eh hindi naman tayo uuwi ng Maynila eh. Aalis lang tayo rito. Huwag ka nga kasing masyadong paranoid. Hanggat wala tayong ginagawa na makakapukaw ng atensyon ng mga aswang, feeling ko naman safe lang tayo rito. Umupo si Jobert sa gilid at sandali itong napaisip. Nanahimik din si William. Sa puntong yon, aminado na si William na totoong hindi na maganda ang kalagayan nila roon. Kung tatagal sila sa lugar na yon, ay baka mas higit pa roon ang matuklasan nila. Bumaba na lamang sila sa sala. Binalikan nila si Carlo na nakanganga pa ring natutulog. At dahil hindi na rin naman sila dinadalo ng antok, nagtimpla na lang si William ng kape gamit ang kape na ibinigay sa kanila ni Diana. Kay Diana galing yan. Nagpunta siya rito para iabot yan. Masarap na kape yan. Yan daw ang inumin natin. Tiningnan ni Jobert ang garapon na wala man lang nakalagay na brand. Pero nang amuyin niya ang laman nito, ay para siyang nalalasing sa bango. Sige, titikman ko to. Kinaumagahan, masakit ang ulo ni Carlo nang bumangon ito. Inatake ito ng hangover dahil sa dami ng alak na ininom. Para itong baldado na hindi makatayo. Kaya naman bilang isang mabuting kaibigan, nagluto si William ng mainit na noodles. Saktong-sakto dahil biglang umambon noong oras na yon. Isa pa,
Gusto ni William na may laman ng tiyan at utak ng kanilang kaibigan bago niya ikwentong nangyari. Maraming salamat dito sa noodles. Ang sarap mo talaga magluto. Mambobola ka pa, instant noodle lang yan. Ano, okay ka na ba? Ha? Bakit? Hindi ba ako okay? Mukha kayang nahihilo ka pa. Ayos lang naman ako. Bakit? Ano bang meron? Mamamasyal ba tayo ngayong araw? Kita mo namang umaambon, mamamasyal ka. At saka, may ikukwento kami sa iyong mahalaga. Teka, nagwala ba ako kagabi nung nalasing ako? Siyong na naman ang nakaaway ko. Hindi yun. Iba to. Ano ba yan? Tungkol ba sa ginawa natin sa Maynila? Hindi rin. Ano nga? Ang tagal pa sabihin eh. Tanong ka ng tanong, buwang ka pala eh. Tungkol ito sa aswang. Ano? Aswang? Totoong aswang, pre. Kagabi, nakita namin sa taas ng punong nyog. Diyan sa tapat. May lalaking may malapad na pakpak. Tapos, lumipad siya paalis, pre. Hindi nag-hallucinate si Jobert. Totoo yung sinasabi niya sa atin. Totoo ang naranasan niya. Bigla na lamang natawa si Carlo at naibuga pa nito ang noodles sa mukha ni William. Kaswal namang pinunasan lang ni William ang kanyang mukha at pilit na ikinalma na lamang ang kanyang sarili. Uy, pre, sorry hindi ko sadya. Wait, pati ikaw, pre? Naniniwala ka din sa aswang? Ano bang sumapi sa'yo at bakit gumagaya ka na rito kay Jobert? Dalawa na ba kayong nag-hallucinate? Wait. Lumapit si Carlo kay William at hinawakan niya ang ulo nito. Masamang espiritu! Umalis ka sa katawan ni William! Umalis ka! Ano ba? Hindi ako nakikipagbiruan dito, pre. Nagulat si Carlo nang hawiin ni William ang kamay niya. Kita niya ang seryosong reaksyon ni William. Kilala ni Carlo ang binata. Alam niya kung kailan ito nagsiseryoso at alam niya kung kailan ito nagsasabi ng totoo. Mahirap para sa kanya na pagdudahan si William dahil kahit kailan, alam din naman niyang hindi mahilig sa mga aswang-aswang ang binata. Kaya naman bumalik siya sa kanyang kinauupuan at sumeryoso na rin. Sinasabi mong nakakita kayo ng aswang kagabi? Oo, nagulat nga rin ako eh. Aminado ako na hindi rin ako naniniwala nung una. Pero dalawang mata ko, pre. Dalawang mata ko mismo ang nakakita. Totoo ang aswang. At meron nun dito. Di kung totoo yan, anong gagawin natin ngayon? Uy, ang unfair mo naman. Bakit nung ako ang nagsasabi hindi ka naniniwala? Bakit nung si William na nagsabi ang bilis mong maniwala? Anong magagawa ko? Mas mukha bang katiwa-tiwala si William sa'yo eh. O sige na, tama na yan. Ang dapat nating isipin ngayon kung paano tayo magiging ligtas dito. Kung umalis na lang kaya tayo rito, lipat tayo ng ibang probinsya. Bumuntong hininga si William at saka napasandal na lamang sa sofa. Yan na nga isa pa sa problema natin eh. Hindi tayo pwede basta na lang umalis o lumipat. Kanina, malakas ang signal. Nakakontak ko yung tropa ko. Kakilala niya pala yung binugbog natin. Ang balita niya, na-ospital yung lalaki. Tapos, pinapahanap na tayo. Ang sabi pa niya, hindi lang sa Maynila naghahanap. Sa lahat din daw ng probinsya rito sa Luzon. Ganun kasi sila kadeterminado na pagbayarin tayo sa ginawa natin. Kaya kahit delikado rito, hindi tayo pwedeng basta umalis na lang. Baka magulat tayo sa ibang lugar bigla na lang may bumaril sa atin. Ano nga gagawin natin ngayon? Hindi tayo lalabas? Kakusapin natin si Mang Adamos. Tatanungin natin kung ano ba talaga yung meron dito sa lugar na ito. Kung subukan na kaya muna natin mag-background check kung sino ba talaga yung matandang yan. Well, good idea. Mamaya, kapag may signal na, susubukan kong kausapin yung batchmate ko. Kaya niyang malaman kung ano yung mga record na matandang yon. Nung umagang yon ay nanatili lang muna sila sa bahay. Ang balak sana nilang pamamasyal ay pansamantala na muna nilang hindi itinuloy.
Mula kasi nang mapatunayan nilang totoo nga ang mga aswang, hindi na mapalagay si William. Pakiramdam niya, anumang oras ay bigla na lang may aatake sa kanilang aswang. Mabilis na lumipas sa mga oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Sa puntong ito, nakatamaran na naman silang magluto. Kaya ang tanging naisip nilang paraan para makakain ay puntahan si Diana. Maambun-ambun pa rin nung mga oras na yun nang lumabas sila ng bahay. May daladala silang prutas bilang pasasalamat kay Diana sa ibinigay nitong kape sa kanila. Madulas ang daan sa lugar na pinuntahan nila, kaya marahan silang naglalakad sa gilid. Pero maya-maya lamang ay napatigil sila nang makita si Mang Adamos na nakasilong sa isang maliit na tindahan. Hindi na sila nagdalawang isip na lapitan na matanda. Medyo nagulat pa ito nang makita sila. Hindi na ito nakaalis ng palibutan nilang tatlo. Mga Damos, pwede ba kayo makausap? Ay, pasensya na, pero maulan kasi rito eh. Gusto niyo ba bukas na lang para doon na lang sa... Hindi. Gusto namin, dito na natin to pag-usapan. Ha? Ano bang pag-uusapan natin? Mga Damos, magsabi ka nga sa amin ng totoo. Kung hindi, malalaman mo ngayon na pumapatol kami sa matanda. Grabe naman kayo. Tinatakot niyo ba ang matandang katulad ko? Matakot ka kapag may ginagawa ka masama. Ngayon, sabihin mo sa amin, iyo ba talaga yung bahay na tinitirhan namin? Bakit hindi mo maipakita yung mga papeles na makakapagpatunay na sa'yo yun? Pasensya na kayo kung wala akong paramdam nito mga nakaraan. May inasikaso akong lupa sa kabilang probinsya kaya nawalan ako ng oras. Pero akin naman talaga yung bahay na yun eh. Kung gusto nyo, sumama kayo sa akin ngayon sa bahay ko. Ipapakita ko sa inyo. Sige, sasama kami sa'yo. Pumayag sila William at naisip kasi nila na magandang paraan yun para mas makilala nila ang matanda. Kailangan nilang makita ang isa pa nitong bahay. Baka sakaling may malaman sila roon. Pinasilong nila ang matandang si Adamos. Si William ang kasama nito sa payong. Para kung sakaling tumakbo, sa laki ng kamay ni William ay madali niya itong madadakma. Nasa 5 minutong lakaran lang ang ginawa nila. Malayo-layo na rin ang kanilang nilakad. Bandang dulo na rin ang kanilang narating. Yan ang bahay ko. Simple lang yan. Kasi yan naman talaga ang una kong bahay. Diyan pa kami nakatira ng asawa ko nung nabubuhay pa siya. Tara, sumunod kayo sa akin. 2 palapag din ang bahay na yon. Pero hindi kagaya ng sa tinitirhan nila. Makaluma ang disenyo ng bahay na yon. Simentado pero halatang halata na pinaglipasan na rin yon ng panahon. What the? Parang ito yung bahay na napanood ko sa horror movie ah. Uy, boses mo nga inaan mo. Pumasok sila sa bakuran. Hindi nila maiwasang hindi tingnan ang paligid. Medyo may kadiliman kasi. Tanging ang bahay lang ang may ilaw sa loob. Pagdating nila sa sala, pinaupo sila ni Mang Adamo sa may sofa na sobrang daming alikabok na. Pasensya na kayo. Nawawalan na rin kasi ako ng oras para makapaglinis. Sandali hahanapin ko lang yung mga papeles sa itaas. Dito lang kayo. At pakiusap, wala kayong hahawakan na gamit ha. Baka magalit ang asawa ko. Isang pagtango lang ang naitugon nila sa matanda. Pag-alis ni Mang Adamos ay kaagad na hinawakan ni Carlo ang flower vase na malapit sa kanila. Sinuway agad yun ni Jobert at tinapik ang kamay. Uy! Kasasabi lang na wag hahawak ng kahit na ano. Gumagana pa ba ang utak mo? Oo, yung iyo ba? Ang kukulit. Parehong binatukan ni William ang dalawa. Wala silang nagawa kundi ang tumahimik na lang. Habang naghihintay sila, napansin nilang napapatagal na si Mang Adamo sa itaas. Naiisip na nga rin ni William na baka kung pwede ay akyatin na nila yun sa taas. Tatayo na sana sila nang biglang makita nilang pababa na si Mang Adamos.
May daladala na itong 3 papel na magkakadikit. Ang papel na yun ng isang malaking katibayan na pagmamay-ari nga na matanda ang tinutuluyan nilang bahay. Gagi pre, siya nga talaga ang may-ari. Sinasabi ko naman kasi sa inyo eh. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Akin ang bahay. Pasensya na po kayo. Naniniguro lang po kami. Sa Maynila kasi marami mga scammer eh. Nag-iingat lang din naman kami dahil malaking pera yung binitiwan namin sa inyo. Sus, wala naman yon. Naintindihan ko kayo. Pero may isa pa po kaming gustong itanong sa inyo eh. Aba, mukhang marami kayong gustong pag-usapan ha. Ang kasabi lang na isa lang, marami daw. Sabog tong si Manong ah. Umupo si Mang Adamo sa tapat ng isang upuan na kagaya ng isang sofa. Malausok na rin ang alikabok doon kapag pinapagpag. Nagpakita ng malapad ng ngiti ang matanda sa kanila. O sige, ano ba ang gusto niyong malaman? Alam niyo po ba na may aswang dito sa lugar na ito? Sa tanong na yun ay unti-unting nawala ang ngiti na matanda. Tila ba hindi nito nagustuhan ang usapan na gustong buksan ng 3 binata. Ilang segundo pang hindi muna sumagot ang matanda. Sila William naman ay nakikiramdam lang din. Sa totoo niyan, may naranasan po kaming hindi maganda rito eh. Nung una, itong si Jobert, hinabol siya ng aswang sa kabilang kalye. Itong pangalawa naman, nakakita kami ng lalaking may malapad na pakpak habang nasa tuktok ng puno ng nyug ah. At palagay namin ay aswang din yun. Mang Adamos, alam niyo ba na may aswang dito? Pero hindi niyo lang sinasabi sa amin para tumuloy kami sa pagrenta ng bahay? Huminga ng malalim si Mang Adamos. Bumakas ang pagkadismaya sa mukha nito. Ang totoo niyan eh, noong nakaraan pa, merong napapabalitang may aswang dito. Bago pa man kayo mapadpad dito, kalat na yun sa lugar. Pero wala pa namang napatunayan na meron nga. Kaya naman binabaliwala ko yung mga bagay na yun. Akala ko kasi talagang hindi yun totoo eh. So, hindi mo alam na totoong may aswang dito? Pero alam mo na may chismis dito na may aswang. Parang ganun na nga. Mga Damos, ito bang unang pagkakataon na merong aswang dito sa lugar ninyo? Oo, ito ang unang pagkakataon. Kaya nga ako, nagugulat din at nahihiya ako sa inyo eh. Kampante naman kasi akong safe kayo rito sa lugar namin. Kaya pasensya na talaga. Binaliwala ko ang posibilidad na baka nga may aswang. Kung totoong hindi nyo talaga alam eh, wala naman kayong kasalanan. Pagiging negosyante lang naman ang ginawa nyo. Mismo. Kasi ang mga negosyante, wala namang pakialam sa mga ganong chismis eh, no? Buti naman ay naiintindihan nyo ako. Pero huwag kayong mag-alala. Habang nasa poder ko kayo, hindi kayo mapapahamak. Ipapangako ko yan sa inyo. Kakausap ako ng mga kakilala ko para tugisin ang mga aswang na yan. Mga salot ang mga yan eh. Panira sa negosyo. Maraming salamat po Mang Adamos sa mga sagot ninyo. Ngayon medyo nalinawan na kami. Sana po gumagana na yung telepono ninyo. Nung nakaraan kasi tumatawag kami, out of line naman daw. Para kapag may emergency sa bahay, madali ka naming maaabisuhan. Mamaya pag alis ninyo, aayusin ko ang linya. Baka ginat-ngat na naman ang daga eh. Hinatid na sila na matanda sa labas. Nakangiti pa ito sa kanila ng malapad nang magsimula na silang maglakad palayo. Parang nakakaya yung ginawa natin. Pinagbintangan natin na scammer si Mang Adamos. Anong nakakaya sa naniniguro lang? At saka, sino naman kasing hindi mag-iinala eh, hindi siya tumupad sa usapan na may ipapakita siyang katibayan, di ba? Ito na lang ang napagtanto ko mula nang may mangyaring kababalagan sa atin. Huwag tayo basta-basta magtitiwala sa mga kakilala lang natin. Bininisan na lamang nila ang paglalakad patungo sa kinaroroonan ng bahay ni Diana. Ilang minuto lang naman ang nakalipas ay narating na rin nila yon. Makailang beses silang tumawag sa labas,
Pero wala namang tumutugon mula sa loob ng bahay. Kaya ang unang pumasok sa isipan nila ay baka wala roon ng dalaga. Palis na sila na makasalubong nila si Diana na kararating lang galing sa kung saan. Basang-basa ang katawan nito kahit hindi naman kalakasan ng ambon. Oh, Diana, ayos ka lang ba? Bakit ka basang-basa? Basang-basa ako? Sana ako rin. Walang iyang to. Pagdating sa kamanya ka, nabubuhay ang dugo eh. Tumingin sa kanila ng seryoso si Diana. Umitito sa kanila na makahulugan. Maya-maya pa, nagulat na lamang sila nang biglang mahimantay ang dalaga. At sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakasalo kay Diana, dala na rin ang pagkagulat. Uy, Diana! Gising! Uy! Ipasok na muna natin siya sa bahay niya. Baka may magsabing tayo may kagagawan yan. Ako na bubuhat. Wag na. Baka kung saan-saan ka pa humawak eh. Pinagtulungan ni William at Carlo na buhatin ang dalaga. Ipinasok nila yun sa bahay nito at inihiga sa sahig. Tarantang-taranta sila dahil hindi nila alam ang kanilang gagawin. Pagkahawak nila sa leeg ng babae ay naramdaman nila na hindi normal ang init nito. Pre, mataas ang lagnat nito ah. Gamot. May binili ba kayong gamot sa bahay? Oo, meron. Jobert, kunin mo na muna. Oh, bakit ako? Linti ka. Huwag ka na magtanong. Wala ka nang mamanyak eh kapag namatay ito. Bilisan mo na. Dali-daling tumakbo si Jobert palabas ng bahay ni Diana. Habang sila William naman ay pilit na ginigising ang dalaga. Pero kahit anong gawin nila ay hindi na yon dumidilat pa. Okay pa naman ang pulso niya eh. Pero kailangan natin siya mapainom kagad ng gamot. Di ba may alam ka sa mga ganito? Oo, pero hindi naman ako magaling eh. Gagawin ko na lang kung ano yung naaalala ko. Bukod sa gamot na daladala ni Jobert, kumuha sila ng mainit na tubig mula sa termos na naroon. Inilagay nila yon sa balde at hinaluan nila yon ng kaunting tubig na hindi mainit. Bukod pa roon, nilagyan din nila ng suka. Si Carlo ang nangunguna sa ganoong gawain dahil natutunan niya yon sa kanyang ex-girlfriend na niloko lang din naman siya. Uy, huwag mo sabihin hawakan mo katawan ni Diana. Anong hawakan? Pupunasan ko yung braso at binti niya nitong bimpo na binabad dyan sa maligamgam na tubig. Hindi ako manyak na katulad mo, no? Saka pwede ba? Manahimik ka nga. Di ka naman ito boyfriend eh. Sige na, Jobert, manahimik ka na. Kailangan natin pababain ng init ng katawan ni Diana. At si Carlo lang ang may kaalaman sa ganun. Kahit kating-kati na si Jobert na siya ang gumawa ng lahat ng yon, ay nanahimik na lamang ito sa gilid. Sinimulan ni Carlo ang kanyang ginagawa. Walang halong mali siya ang bawat punas niya noong mga sandaling yon. Dahil habang ginagawa niya yon, ang naaalala niya ay ang kanyang ex. Kumuha nga kayo dyan ng kumot. Mas maganda kung marami. Bakit? Anong gagawin mo? Pasisinguin natin yung lagnat niya, pre. Mabilis na hinalungkat ni William ang damitan ng dalaga. Nagulat pa ito nang puro panty ang nahawakan niya. Tumingin naman siya sa kabilang banda. Nakita niya roon ang mga unan na magkakapatong. Sa ilalim nito ay mayroong 3 kumot. Pero isa lang ang makapal. Kailangan kasi natin alisin tong damit niya kasi basang-basa siya eh. Pero paano natin gagawin yun? Kainis naman oh. Kung tutuusin, sisiw lang naman sa kanila ang pagtatanggal ng damit ng isang babae. Sanay na sila roon dahil ilang babae na rin naman ang naikama nila at nilandi nila. Pero noong mga sandaling yon, tila iba ang nararamdaman nila. Bigla na lang nilang napagtanto na hindi nila dapat bastusin ang dalagang si Diana. Uy, Diana, pwede ba gumising ka muna? Magpalit ka ng damit mo. Kahit na anong galaw nila sa pisngi ng babae ay hindi naman yon nagigising. Paano natin naalisin ng damit niyan? Hindi, wala tayong gagawin. Hindi natin yan hubaran kahit na anong mangyari. Hindi mo pwedeng sakluban ng maraming kumot yan kung basa yung suot niya, pre. Baka lalo magkasakit yan. May naiisip ka bang ibang paraan? Kutsilyo, tapos alcohol, bilis! Teka, para saan naman yun? Sumunod ka na lang, bilisan mo, manap ka dun!
Pagtingin nila sa dalaga ay nangingitim na ang labi nito at giniginaw. Kaya naman agad lang sinunod ni Jobert ang sinabi ni Carlo. Maswerte naman na meron silang nahanap na alkohol doon. Kailangan ko siyang sugatan sa palad mga pre. Tapos, lalagyan ko ng alcohol yung sugat niya. Baka sakaling magising siya sa gagawin kong to. Sigurado ka bang safe yan? Hindi na to parte ng tinuro ng ex ko pero ganito yung napanood ko sa palabas nung nakaraan eh. Wala nang sinayang na pagkakataon si Carlo. Sinugatan niya ng hindi naman kalakihan ng palad ni Diana. Pagkatapos ay binuhusan ito ng alkohol. Sa sobrang hapdi, biglang nagising si Diana. Nagkamalay ito, pero mainit pa rin ang katawan. Diana, naririnig mo ba kami? Kailangan mo magbihis. Naiintindihan mo? Basang-basa ka eh. Tumango ang babae. Inilalayan nila itong tumungo sa damitan. Nang makita nilang maghuhubad na yon, ay dali-dali silang tumalikod. Lintik ka, Jobert. Subukan mo lang humarap ha. Halos 1 minuto lang ang nakalipas, naramdaman na lang nilang bumagsak si Diana sa sahig. Hindi nila sigurado kung nakapagbihis na ba ito o hindi. Kaya hindi nila magawang humarap. Diana, nagbihis ka ba? Aarap na ba kami? Uy, Diana! Nauna nang humarap sa kanila si Jobert. Buti na lang at nakapagsuot na ng mahabang damit ang dalaga hanggang tuhod. Pero hindi naman yun nakapagbra. Hindi na lang pinansin ng tatlo ang mga bumabakat. Dahil sanay naman na sila sa ganon. Inihiga na nila ng maayos ang dalaga. Kinumutan nila ng makapal at pinunasan ng buhok. Nasa 3 kumot ang nilagay nila sa dalaga. Tinakpan nila kasama ang muka. Para mas lalong pagpawisan si Diana ay kinuha pa nila ang maliit na kalan sa labas. Sinindahan nila yon para kahit na papaano ay magkaroon ng init sa loob. Hintayin na lang natin siyang pagpawisan. Sana lang talaga maging effective to. Napasandal na lang sila sa dingding. Hindi nila iniwan si Diana hanggang sa makalipas na ang halos 1 oras. Nabuhayan sila ng loob nang makitang tinanggal na ni Diana ang kumot na nakabalot sa kanya. Diana, ayos ka na ba? Bumangon ang dalaga na parabang wala lang nangyari. Naniningkit pa ang mga mata nitong tumingin sa kanila. Agad naman itong nilapitan ni Carlo at saka hinipo ang noo nito. Ayan, maba na lagnat mo. Mabuti naman. Nahihilo ka pa ba? Ibig niyo bang sabihin, kayo ang nag-alaga sa akin at nagpalit ng suot ko? Uy, wala kami ginagalaw sa iyo ha. Mag-isa kang nagpalit. Napansin ni Diana ang nakabenda niyang kamay. Nakaramdam ito ng kaunting kirot. Biro lang, naalala ko naman yung nangyari. Maraming salamat kasi kahit na meron kayong pagkakataon, hindi niyo ako pinagsamantalahan. Hindi naman kami masamang tao eh. Kahit namin na itong mga maharot din. Pero Diana, ano ba nangyari sa iyo? Bakit ka basang-basa kanina? At bakit ka biglang hinimatay? May sakit ka ba na iba? Wala naman akong sakit. Baka masyado lang ako napagod sa bukid. O sige, huwag ka na munang tumayo. Kami nang bahala na maganda ng kakainin natin. Magpahinga ka na muna. Nakakaya naman, wag na. Isipin mo na lang na kapalit to ng binigay mo sa aming kape. Jobert, bantayan mo muna si Diana ha. Baka may ipag-utos siya. Huwag mong patayuin at mahina pa yan. O ayan, may chance ka na para makausap si Diana. Ngumisi pa si Carlo nang lumabas sila ng bahay ni William. Nagsibak sila ng kahoy sa gilid. Mabuti na lang din ay may mga imbak na isda si Diana sa luma nitong ref. Kaya nagluto na lamang sila ng may sabaw para kahit papaano ay mainitan ng tiyan ni Diana. Siya nga pala, ang cool mo kanina pre. Para kang ano ba yun? Albularyo? Naalala ko na naman yung ex ko dahil dun pre. Ayos lang yan. Ang mahalaga, natulungan mo si Diana. Habang nagluluto sila sa bakuran, biglang napansin ni William at Carlo ang ilang tao na pabalik-balik dun sa tapat ng bahay. Akala nila nung una ay marami lang talagang dumadaan, pero kalaunan ay napagtanto
ay napagtanto nilang bumabalik lang pala ang mga yon at parabang masasama ang tingin sa kanila. Tingin mo pre, sino ba yung mga yan? Puro lalaki eh. Baka mga nakakagusto rin kay Diana. Kaya na nga natin yung mga yan. Dalhin na natin to sa loob at nang makakain na si Diana. Inihanda na nila ang kanilang hapunan sa loob pero hindi mapalagay si William. Dahil mula sa kanyang kinauupuan, natatanaw pa rin niya ang mga tao sa tapat. Nawawala ang atensyon niya sa kanyang kinakain. Kaya naman hindi na niya napigilang magtanong kay Diana. Diana, alam kong hindi ka pa nakaka-recover at medyo nahihilo ka pa. Sorry pero tatanong ko lang sana kung sino ba yung mga yun. Bagyang sumilip si Diana. Inalalayan pa ito ni Jobert para hindi ito matumba. Pwede bang kumuha kayo ng asin? Isabi niyo sa bakuran? Hindi na muna sila nagtanong at sinunod na lang nila ang sinabi ni Diana. Nagsaboy sila ng asin. Nang makita yun ng mga tao sa labas, nagsialisan na ang mga yon. Pagpasok nila sa loob ay agad na sinabi sa kanila ni Diana ang totoo. Palagay kasi ng dalaga ay kailangan na rin nilang malaman kung ano ang sitwasyon ng lugar. Mga aswang ang mga nasa labas kanina. Nasamit pa si Jobert sa kinakain nito nang marinig ang sinabi ni Diana. Nagtindigan din ang kanilang mga balahibo noong mga sandaling yon. Tila bumalik na naman ang pakiramdam nung unang beses na makakita si William ng aswang. Sandali, may alam ka sa aswang? Nung una ko pa lang kayong makita sa tapat ng karinderya, alam ko na kaagad na maaari kayong pag-initan ng mga aswang dito. Gusto kong sabihin sa inyo na umalis na kayo rito at balaan kayo pero hindi ko na muna ginawa. Kapag ginawa ko kasi yon, ay baka magmadali kayong umalis at baka sa daan kayo atakihin ng mga aswang. Kaya naman, gumawa ko ng paraan. Yung pinakain ko sa inyo nung una, meron akong hinalo ron. Isang sangkap na kung saan hindi kayo maaaring yang gawin ng mga aswang. Ang yanggaw ay pamamaraan ng mga aswang na gawing aswang din ng normal na tao. At yung kape na ibinigay ko sa inyo, hindi siya pangkaraniwang kape. Meron siyang sangkap na magbibigay resistensya sa katawan ninyo para hindi kayo dapuan ng sakit na maaari nilang ibigay. Kung napansin nyo rin sa gate nyo, meron akong nilagay na malaking itim na bato roon. Pangontra yon sa mga aswang. Salubong ang kilay nila William sa mga sinabi ng dalaga. Naguguluhan sila kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Teka, ano ko ba talaga? Hindi na nasagot ni Diana ang tanong ni William na makarinig na sila ng mga alulong. Pero hindi yun alulong ng isang normal na aso. Base kay Diana, ang mga alulong na yun ay mula sa mga asbo. Isang uri ng aswang na may kakayahang mag-anyong aso. Wala na akong panahon para magpaliwanag ngayon. Kailangan nating umalis dito. Paparating na sila. Wait, sure ka marami sila? Tumayo si Diana pero muntikan itong matumba na makaramdam ng hilo. Jobert, ipasan mo na muna siya. Sabi mo sa amin kung saan tayo pupunta. Kaming bahala. Sa isa ko pang bahay. Doon ang lugar na pinakaligtas tayo. Sa likuran tayo dumaan, bilis. Pasimple silang lumabas ng bahay. Tumungo sila sa likuran at nakita nila roon ang tila sikretong daan. Habang tinatahak nila ang daan, sunod-sunod na malalakas na angil ang kanilang narinig. Nakaramdam na sila ng pagkabahala dahil doon. Diretso lang, malayo pa tayo. Mauna kayo, Jobert. Kami ni Carlo sa likuran. Baka maabutan tayo. Kumuha ng sanga ng puno si William at Carlo. Alerto sila sa kanilang dinadaanan. Bukod kasi sa masikip ay madilim din. Hindi pa sila nakakalayo, isang malakas na atungal na ang narinig nila mula sa itaas. Napilitan na silang tumigil. Umupo sila sa gilid at nagtago sa halamanan. Isa sa mga nakakatakot na aswang ang nasa himpapawid ngayon. May pakpak at mahaba ang dila nila. Mabangi sila. Hindi tayo pwedeng magpakita sa kanya dahil tsak nakakainin niya tayo. Malayo pa ba tayo ron sa sinasabi mong bahay mo? Malayo pa. Kaya kailangan pa rin natin mag-ingat.
Huwag ka mag-alala. Makakarating tayo sa inyo ng ligtas. Tiwala lang. Alam mo ba sa Maynila, hindi aswang ang tinatakasan namin eh. Sige, ikwento mo pa. Shh! Tahimik! Ilang minuto silang nakiramdam sa paligid. Nang masiguro nilang wala nang lumilipad-lipad na aswang sa paligid, agad na rin silang nagpatuloy sa pagtakbo. Sa mga sumunod na sandali ay naging payapa naman sila. Wala na silang nararamdaman na aswang na umaaligid. Hindi nagtagal ay narating na rin nila ang namumukod tanging bahay na naroon. Medyo madilim ang bakuran nito dahil ang bukod tanging may ilaw lamang ay ang loob ng bahay. Ito na ba ang bahay mo? Oo, tara pumasok na tayo. Pagpasok nila sa loob ay agad na nagpababa si Diana sa katre. Marahan naman itong ipinwesto ni Jobert. Samantala, hindi naman maiwasan ng 3 binata ang mapatingin sa paligid ng bahay. Marami kasing mga nakasabit doon na kung ano-anong burloloy. May mga santurin, mga krus at kung ano-ano pang makikitang laman sa bahay ng isang albularyo. Sige na, mamaya mo na sabihin sa amin ang mga gusto naming malaman. Magpahinga ka na muna. Magbabantay kami dito sa loob ng bahay mo. Pasensya na kung inabala ko kayo. Sadyang hindi lang talaga kaya ng katawan ko. Huwag kayong mag-alala. Kapag bumalik na ang lakas ko, ako nang bahala sa mga lintik na aswang na yan. Napatingin na lamang si William. Natatawa siya ng palihim dahil nakukuha pa ng babae na magmatapang kahit na hinang-hina na ito. Ilang sandali lang, nakaidlip na rin si Diana. Habang ang 3 nasa tapat lang ng pinto. Hawak-hawak nila ang tig-iisang itak na kinuha pa nila sa likuran ng pintuan. Pakiramdam ko, hindi pangkaraniwang babae itong si Diana eh. Ibig mo bang sabihin, aswang din siya? Hina talaga ng utak nito. Kung aswang yan eh, di sana kinain na tayo niyan. Eh ano? Ewan ko. Yun nga ang hihintayin nating sabihin niya kapag nagising na siya. What if mangkukulam si Diana? Nagkatinginan silang 3 at para bang pare-pareho sila bigla nang naisip. Base kasi sa itsura ng loob ng bahay niya eh, hindi mo talaga may iwasan na hindi isipin yun eh. Kung sakaling mangkukulam nga si Diana, wala naman akong pakialam. Mukha naman siyang mabait eh. At teka nga, kailan pa kayo naniwala sa mangkukulam ha? Naisip ko lang. Wala naman ako sinabing naniniwala ako ah. Bumuntong hininga na lamang si William. Sandali nilang sinipat ang natutulog na si Diana. Noong mga pagkakataong yon, nasabi nila sa kanilang sarili na nagkaroon na sila ng dahilan para manatili pa sa lugar na yon. At yon ay ang protektahan ng dalaga. Hindi rin nila alam kung bakit tila ganun na lamang ang pagiging concern nila. Hindi rin naman nila masabi na may gusto sila sa dalaga. Dahil ang nararamdaman lang talaga nila ang labis na pag-aalala. Walang halong romansa o mali siya. Handa na ba kayong isugal ang buhay niyo sa babaeng yan? Walang ya. Ako oo. Hindi na yan tinatanong no? Ako? Oo. Hindi ko alam. Basta oo. Masyadong weird ang feeling pero pakiramdam ko, napatpad talaga tayo rito para sa kanya. Nang magising si Diana ay dali-dali silang lumapit sa dalaga. Maaliwalas na ang mukha ng babae kaya kahit na papaano ay nabawasan na rin ang pag-aalala nila rito. Kalmado na silang upo sa harapan ng dalaga. Pare-pareho silang naghihintay kung ano ang sasabihin ni Diana. Gusto nilang maliwanagan sa lahat ng mga nangyari. Binigyan na muna nila ng tubig si Diana. Nanunuyo na kasi ang labi nito. Ayos ka na ba? Pwede mo na bang sabihin sa amin kung ano yung mga nangyayari? Simulan natin sa lugar na napuntahan namin. Ano ba talaga mga naroon? Huminga ng malalim si Diana. Bumuelo ito at sandaling inisip kung papaano niya sisimulan ang kanyang kwento. Kagaya ng sinabi ko, ang lugar na napuntahan ninyo ay lugar ng mga aswang. Wala kayong kamalay-malay na ang unang taong nakausap nyo ay ang unang aswang na nakaharap ninyo. Sandali. Ibig mong sabihin pati si Mang Adamos, aswang? Si Mang Adamos ang isa sa pinakamayamang aswang sa lugar na ito. Isa sa mga dahilan kung bakit walang gumagalaw sa inyo kahit na pagala-gala kayo
ay dahil alam nilang pagmamay-ari na kayo ni Mang Adamos. Sa lugar na ito, hindi nila pwedeng basta-basta agawin ng pagmamay-ari na ng isang aswang, lalo na kung mayaman ang nagmamay-ari o kaya may impluensya. Aswang ang lahat na naroon. Akala nyo lang ay mga tao sila dahil hindi nila kayo pinakikialaman. Pero itong mga nangyari, mukhang ginusto na nilang taluhin si Mang Adamos. Wala na silang pakialam kung magkagulo sila. Ang mahalaga na lang sa kanila ay makakain ng tao. Minsan lang ba makatikim ng tao mga aswang na nandun? Sobrang minsan lang. Kaya nga gumawa ng bahay si Mang Adamos para magkaroon ng mga taong kakagat sa patibong niya. At tayo ang kumagat sa patibong niya. Naguguluhan pa rin ako eh. Kung aswang si Mang Adamos, bakit hindi niya kagad kami kinain? Halos abot kamay na niya kami. Hindi niya kayo kakainin. Hihintayin niya lang makahanap ng mayamang aswang na bibili sa inyo ng mas mahal. Walang yan naman pala talaga matandang yun no? Nakakainis. Pinagmukha niya tayong tanga. May 3 matandang mayaman sa buong lugar. Lahat sila puro aswang. Una, si Mang Adamos. Ang pangalawa, si Mang Kulas. At ang pinakamayaman at galing sa angka ng mga aswang na asbo, si Aling Pepang. Si Mang Kulas? Siya ba yung may-ari ng tindahan na pwedeng mag-inom? Oo, siya nga yun. Uminom kami ron Alam ko nang darating ang araw na yon. Mabuti na lang ay nakakain na kagad kayo ng pagkain na ako ang gumawa. At nakatulong din talaga ang kape para hindi kayo mayanggaw. Isa rin yun sa dahilan kung bakit nahihirapan si Mang Adamos na ibenta kayo. Dahil walang bibili sa inyo hanggat may pangontra sa buong katawan ninyo. Ano ka ba talaga? Aswang ka rin ba? Hindi ako aswang. Isa lang akong tao. Kung tao ka lang, bakit ka nasa lugar ng mga aswang? At bakit hindi ka nila ginagalaw? Kaya kong magpanggap na isang aswang sa pamamagitan lang ng dugo ko. Meron akong iniinom na kung saan ang amoy ng dugo ko ay mapapalitan ng amoy ng dugo ng aswang. Kahit na delikado, kinailangan ko magpunta roon para alamin kung paano ko sila mauubos. Dahil isa akong albularya at manunugis na ang tanging misyon ay patayin silang lahat. Albularyo ka? Manunugis ka? Ang dahilan kung bakit hinanghina ako nang matagpuan niyo ko. Nagsagawa ako ng isang ritual para palakasin pa ang pangontra sa katawan ninyo. Naubos ang lahat ng lakas ko, kaya bumigay na rin ang katawan ko. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo dahil tinulungan niyo rin ako. Napapailing na lamang sila dahil hindi sila makapaniwala na ang babaeng kanilang palang pinagpapantasyahan ay isang albularyo pala. Albularyo na lihim silang pinoprotektahan laban sa mga aswang. Hindi ka dapat magpasalamat. Kami nga ang dapat na magpasalamat sa iyo kasi hindi namin alam na tinutulungan mo pala kami. Nalagay pa sa alanganin ang buhay mo dahil dun. Kahit na wala pa kayo rito, matagal lang nasa hukay ang isa kong paa. Pero wala akong dapat pagsisihan. Dahil ginagawa ko naman to para sa ikabubuti ng mga tao. Wala ka man lang bang kasama na iba? Mag-isa mo lang itong ginagawa? May kasama ako, pero ayaw kong umuwi sa kanila nang hindi nagdadala ng tagumpay. Kung wala kang ibang kasama sa laban na ito, sasama ako. Ako rin siyempre. Aba, malamang ako rin. Napangiti sa kanila ang dalaga. Natutuwa ito sa pagkukusang loob ng 3. Pero sa kabilang banda ay nababahala rin ito. Batid niyang walang ideya ang mga binata sa panganib na maaari nilang kaharapin. Maraming salamat pero mas lalo kayong malalagay sa panganib kung makikialam pa kayo sa misyon ko. Ang mabuti pa, mag-isip na lang kayo ng paraan kung papaano kayo makakaalis ng Pangasinan. Tutulungan ko kayo. Hindi, tutulungan ka pa rin namin. Hindi mo ito haharapin na mag-isa. Sabihin mo lang sa amin kung anong may tutulong namin. Hindi kami magdadalawang isip na gawin yon. Tama si William. Hindi ka namin iiwan. Isa pa, para saan pa't nakilala mo kami kung aalis lang kami na para bang walang nangyari? Yeah, right. Kung yun ang gusto nyo, kayo ang bahala. Pero ito lang ang lagi kong ipapaalala sa inyo.
Ang kalabanin ng mga aswang ay para ka ring nakikipaglaro sa mga demonyo sa impyerno. Hindi sila basta-basta. Marami silang uri at karamihan sa kanila ay mababangis. Sa mga sandaling yun ay aminado naman si William na kinakabahan siya sa maaaring mangyari. Ano nga naman ang kaalaman nila sa mga ganoong bagay? Mga tipikal na binata lang sila sa Maynila na walang alam kundi ang gumimik. Pero nang makilala nila si Diana at nang malaman ang sitwasyon, tila nagbago ang kanilang pananaw. Ang tanging tumatakbo na lamang sa isipan nila ay matulungan si Diana. Kampante na sila habang nasa bahay sila ni Diana. Ayon sa dalaga, ay ligtas sila roon. Malabo raw kasing makalapit ang mga aswang sa bahay nila dahil halos lahat daw ng tanim sa kagubatan ay puro bawang. Ang dapat lang daw nilang isipin ay ang mga aswang na may kakayahang makalipad. Tagal pa ba yan, pre? Naglalaga na si Carlo at Jobert ng karne na kanilang kakainin. Nakapagsaing na rin sila noon. Pare-pareho na kasi silang nakakaramdam ng gutom. Malapit na ito. Malakas naman ang apoy eh. Sige, basta pagkatapos niyan, kumain na tayo kaagad ha. Binalikan ni William si Diana sa loob. Naabutan niyang may dinidikdik na kung ano ang babae sa maliit na mangkok. Nilapitan niya yon at tinulungan itong magdikdik. Siya nga pala, Diana. Kinaumagahan, pwede ba kaming bumalik dun sa inuupahan namin? Nawala ang ngiti ni Diana nang marinig ang sinabing yon ng lalaki. Pag-aalala kagad ang naramdaman ng dalaga. Bakit pa kayo babalik doon? Alam niyong delikado. Dahil sa mga nangyayari, siguradong hinahanap na rin nila kayo. Kailangan namin balikan ng mga mahalagang gamit namin na naroon eh. Kabilang na ron yung pera namin. Malaking pera ang naroon. Magagamit natin yun kung sakali mapapatagal pa yung pagtatago namin. Sandaling hindi nagsalita si Diana. Umupo lang ito at nag-isip ng malalim. Kung may iba kang daan na alam, ituro mo sa amin. May alam akong daan pero kailangan niyong mag-ingat. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinaumagahan. Nakahanda na ang mga magkakaibigan para balikan ang dapat nilang kunin sa bahay ng mga Adamos. Binigyan na sila ng ideya ni Diana kung saan sila maaaring dumaan. Pero hindi sila pwedeng maging kampante at magpadalos-dalos. Dahil kahit sila, alam din na maaaring nakakalat na ang mga aswang sa lugar. Dakong 6:00 pa lang ng umaga, umalis na sila sa bahay ni Diana. Malayo ang daan na kanilang tatahakin. At ang daan na yon ay tatagos daw sa kabilang kalye kung saan unang nakita ni Jobert ang aswang. Goods ba talaga yung dadaanan natin? Anong goods? Walang goods na daan para sa atin, lalo na kung ang daming aswang. Pero base nga kay Diana, wala tayong ibang pwedeng daanan kundi dito lang eh. Kailangan lang natin magdoble ingat. Ito lang ang pinakamalapit at medyo liblib. Nagtataas ang talahib ang kanilang dinadaanan noong mga sandaling yon. Nang malagpasan naman nila yon ay puro saging naman ang kanilang nilagpasan. Dumaan lang ang halos kalahating oras, natanaw na rin nila ang kalsada. Kung dediretsuin nila yon ay makakarating na sila sa bahay na tinutuluyan nila. Tingnan yung maigi paligid ah. Baka may aswang dyan sa tabi-tabi. Tandaan nyo, sa oras na may makakita sa atin, 1% lang ang survival rate natin dito. Naintindihan nyo? Yes, boss! Sinuri nila ng maigi ang kanilang dinadaanan. Nang masigurong wala namang nakakita sa kanila, ay tumakbo sila ng mabilis patawid sa kabila. Kumaripas na lang sila patungo sa bahay. At hindi rin nagtagal ay nakarating na nga sila roon. Malas lang dahil flat ang lahat ng gulong ng kanilang sasakyan. Kaya wala silang magagawa kundi iwanan na lang din yon. Wala silang sinayang na oras. Pumasok agad sila sa loob. Pagdating nila sa sala, nakita nilang wala namang nagbago. Palagay nila ay hindi pa nakakabalik si Mang Adamos doon. Umakyat sila sa itaas at nagtungo sa kanya-kanya nilang kwarto. Kinuha nila ang lahat ng mahalagang bagay, lalong-lalo na ang pera. Pero nang pababa na sila ng hagdanan,
narinig nilang may nagbukas ng gate sa labas. Gagi, si mga Adamos nasa labas. Papasok na rito. Sabi ni Jobert nang silipin ng matanda. Anong gagawin natin, putik? Sino bang may balat sa puwet? Ilapag niyo muna ang mga bag niyo sa gilid ng pinto. Yung pera, ipasok niya na muna sa belt bag. Aarapin natin si mga Adamos. Kikilos lang tayo na parang walang nangyari. Kailangan hindi siya makahalata na aalis na tayo. Nagkasundo ang tatlo sa nag-iisang paraan na kanilang naisip. Kaswal silang bumaba ng hagdanan. Sakto naman na nasa main door na pala si Mang Adamos. Pagkakita pa lang nila sa mukha nito ay nakaramdam na rin sila ng kaba. Tila nagbago na ang tingin nila sa matanda. Pero pinilit na lamang nilang maging normal ang kanilang kilos at pakikipag-usap. Oh, Mang Adamos, bakit ano pong ginagawa niyo rito? May kailangan ba kayo? Tiningnan sila ni Mang Adamos na parabang inaalam kung bakit sila may dalang belt bag. Aalis ba kayo? Kami? Aalis? Hindi Sa katunayan, kararating lang namin eh. Kararating nyo lang. At saan naman kayo galing? Alam nyo kasi, nangangati yung kamay ko. Kaya naghanap kami rito sa inyo ng sabong. Kaso wala palang sabong dito eh. Pambira. Parang nangihina pa naman ako kapag hindi ako nakakapagsugal. Oo nga, mga Adamos. Saan ba may sabungan dito? Yung babae sana ang pusta. Napangiti si Mang Adamos. Nakahinga sila ng maluwag nang mapagtanto na tila napaniwala naman nila ang matanda. Nako, sabong. Wala dito. Pero kung pupunta kayo sa bayan, marami doon. Kahit maghapon pa kayo. Ganun po ba? Mabuti na nga siguro yun sa sentro ng bayan. Pero bago kayo umalis, pwede bang sumama na muna kayo sa akin? Sa puntong yun ay nagsimula na naman silang kabahan. Hindi nila alam kung papaano sila tatanggi nang hindi naghihinala ang matanda sa kanila. Nakita ni William ang seryosong tingin sa kanila ni Mang Adamos. Parang sa mga tingin pa lang na yon ay kinukumbinsi na silang tatlo. Sumama? Sana naman po. May ipakikilala lang ako sa inyong isang kaibigan. Nabanggit ko kasi na nakatira kayo rito. Isang kaibigan? Malayo po ba yan? Hindi naman. Isang sakay lang mula rito. Pero pwede ngang lakarin kung gusto nyo. Nagkakatinginan na ang magkakaibigan. Wala pa rin silang naiisip na dahilan kung papaano tatanggihan ang sinasabi ni Mang Adamos. Maya-maya lang, bigla na lamang umaray si Carlo. Nakahawak ito sa tiyan. Kahit si William at Jobert ay hindi rin alam na umaarte lang si Carlo. Aray! Aray! Uy! Okay ka lang? Yan, katakawa mo yan Sobrang sakit ng tiyan ko. Nako, bakit ba? Anong nangyari? May nakain ka ba? Galing kasi kami kanina kay Mang Kulas Inalo kami ni Mang Kulas na kumain kanina. Umayaw kaming dalawa ni Jobert pero itong si Carlo kasi patay gutom porque libre. Ayun. Mang Adamos, pwede bang yung sinasabi nyo papuntahin nyo na lang po rito? Mukhang hindi nito kayang lumakad Sira ulong Kulas yun Mukhang niyanggaw na tong isa. May sinasabi po kayo mga Adamos? Wala. Ang sabi ko, papupuntahin ko na lang yung kakilala ko rito. Mga Adamos, ano po bang meron kay Mang Kulas? Nung nakarampa niya kasi kami gustong kumain sa kanila Tapos ngayon, sumakit naman yung tiyan ni Carlo. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa Kulas na yan. Umiepal Saan ho kayo pupunta? Kay Kulas, para malaman niya kung sino kinakalaban niya. Lihim na napangiti sila William nang makita ang galit na reaksyon ni Mang Adamos. Hindi nagtagal, lumabas na rin ang matanda para puntahan ng isa pang matanda na si Mang Kulas. Nang masiguro nilang nakalis na nga si Mang Adamos ay tinigil na ni Carlo ang kanyang pagpapanggap. Buti na lang, ang bilis mong pumikap, pre. Jobert,
Kunin mo na yung mga bag natin sa taas. Aalis na tayo. Bilis, bilis! Bago pa makalatas yung mga adamo sa atin. Halos madapa-dapa pa si Jobert sa pagtakbo patungo sa itaas. Nang makabalik na ito, ay agad-agad na rin silang lumabas ng bahay na yon. Wala na silang pakialam sa ibang damit at pagkain na naiwan nila roon. Kung akala na magkakaibigan ay makakatakas na sila dahil nagawa nilang linlangin na matandang si Adamos. Pero ang hindi nila alam, meron na palang kamalasan na naghihintay sa kanilang tatlo. Habang tumatakbo sila sa kalye, muntikan pa silang mabangga ng isang sasakyang itim. May mga kasama itong mga nakamotor sa likuran. Lalagpasan na sana nila yon para muling tumakbo, pero bigla na lamang nagbabaan ng mga nasa motor. Malalaking lalaki ang naroon, matatangkad at maskulado. Sa unang tingin pa lang, alam na agad ni William na hindi sila pakakawalan ng mga yon. Mga pre, aswang din mga to. Ramdam ang takot sa tinig ni Jobert. Feeling ko talaga, isa sa inyo may balat sa puwit eh. Ang malas-malas natin. Napapagilid na lamang sila habang lumalapit ang mga lalaking namumula ang mga mata. Napalingon naman sila sa sasakyan nang may matandang babae ang lumabas mula roon. Sa itsura na matanda, masasabi na agad nila na ang matandang yon ay mayaman. Magara kasi ang suot nito. Maputi rin ang balat kahit nakulubot na. Kaswal itong lumapit sa kanila. Nakangiti pa ito na tumitingin sa kanila mula ulo hanggang paa. Kayo ba ang mga boarders ni Adamos? Kami nga. Bakit? Sino ka ba? Ako lang naman sana ang magiging buyer niya. Pero mukhang magiging libre na lang yata kayo kasi hindi nyo siya kasama. Aswang ka din po? Ikaw yung Pepang, no? Suminyas na ang matandang babae sa mga lalaki. Lumapit ang mga lalaki sa kanila at nilagyan sila ng saklob na kulay itim sa ulo. Sapilitan sila nitong ipinasok sa isa pang sasakyan. At kahit na pumalag sila, ay wala rin naman silang magawa. Masyadong malakas ang mga nakahawak sa kanilang braso. Siguraduhin niyong hindi makakatakas sa mga yan, ha? Isa dyan ang magiging hapunan ko mamaya. Naintindihan niyo ba? Rinig nilang sabi ni Aling Pepang sa mga tauhan nito.